services sa ating farmers and fisherfolk beneficiaries na pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Mula sa DH7, mag-ipo tayo ng 2 unit ng traktor na may kabuuang halaga na 5,900,000 high price corn seeds, bag fertilizer, mula sa DAB-FAR, mamahagi po tayo ng 6 units of 16-footer fiber glass boat, 30 units of 22-footer fiberglass boat, 2 units of 26-footer color boat, 31 units of payaw, 200 sets of multiple headlines, 42 units of gill net, 24 units of drift gill net, 4 units of fish pots, 2 units of multi-purpose of fish processing equipment, salt processing equipment under the Development Salt Industry Project, and various materials for the rehabilitation of fish sanctuary. Mula sa DAPCA, mamamahagi tayo ng 54,340 coconut seedlings na nagkakahalagang 3,683 pesos. Parte po dito ang sustainable planting and replanting. Mula sa DAACPC, mamahagi po tayo ng may kabuang sa 3 ACPC partner landing conduits. Mula po sa DTI, tayo po ay mamamahagi ng livelihood kits. Isa para sa 9 na beneficiaries sa ilalim ng DTI PPG program. Mula sa DOLE, tayo po ay mamamahagi ng may kabuuang halaga na 2,378,094 pesos para sa 133 beneficiaries sa ilalim ng DILP at may kabuuang halaga na 1,815,840 pesos para sa 374 beneficiaries sa ilalim naman ng TUPAD program.
Mula sa DSWD, mamahagi po tayo ng 10,000 pesos bawat isa sa 10,000 beneficiaries sa ilalim ng AKAP. Muli, mula sa DSWD, mamahagi po tayo ng 10,000 pesos bawat isa sa 10,000 beneficiaries sa ilalim ng AKAP. Mula sa TESDA, tayo po ay mamamahagi ng Training Support Fund para sa 20 beneficiaries na may kabuuang halaga na 627,816 pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo na sa ating program venue. Salamat po. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong
kung patuloy sa pag-asenso, magsikap ng mabuti ka nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong umupo. Muli, maaari na po tayong umupo. Salamat. Maayong adlaw sa inyong tanan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Tagbilaran City Mayor Jane Yap upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. To His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to our Representative of Leyte 1st District House Speaker Martin Romualdez, to our DILG Secretary Mr. Benjamin Benhur Abalos Jr., to our DA Secretary Mr. Francisco Kiko Laurel Jr., to our DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, to our Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., to our Governor of the Province of Cebu, Governor Gwendolyn Garcia, to the Member of the Provincial Congress of Cebu 2nd District, Congressman Edsel Gallegos, to the provincial government officials headed by Acting Governor Junicio Victor Balite, to our members of the Bohol Provincial Congress, Congressman Edgar Chato, Congressman Vanessa Van Omentado, Congresswoman Alexi Tutor, to our municipal mayors of Bohol, headed by our LMP President, Mayor Fernando Estabilia, to our City Council of Tagbilaran, together with our barangay captains and SKs, distinguished guests, ladies and gentlemen, especially our Boholano beneficiaries. Maayong udto kanatong tanan. It is with immense pleasure and honor that we extend our warmest welcome to His Excellency the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. On his first state visit in the province of Bohol, why pili-pili diri gyud sa atong syudad sa Tagbilaran. We are deeply grateful, Mr. President, for your undying support and assistance that you have provided to our fisherfolks, farmers, and their families. Your dedication to uplifting the livelihood of our communities amidst the challenges of climate change is truly admirable and greatly appreciated. Reflecting on the past, we fondly recall your exemplary display of solidarity and compassion for the Boholano people during your visits after the 7.2 magnitude earthquake in 2013 and in 2021 when the province was struck by Super Typhoon Odette. Your continued support and aid have been a source of strength and hope for us during those trying times. Moreover, it fills us with great pride and privilege to announce that Tagbilaran City was recognized as the most business-friendly city in the entire Philippines in the years 2020, 2022, and 2023. Notably, the award we received in 2022 and 2023 was personally presented by you, Mr. President. This prestigious recognition stands as a testament to our collaborative efforts between our city, our province, and the national government in creating a conducive environment for businesses to advance in the province of Bohol. Additionally, we are honored to mention your gracious presence as our guest speaker during our Fiesta sa Ulog Festival in 2018, when your inspiring words resonated with the people of Tagbilaran and left a lasting impact on our community. Before concluding, I would also like to extend and express my heartfelt gratitude to the Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez,
for his support and for facilitating the grant from the Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks, and Their Families PAF initiative. Once again, we extend our heartfelt welcome to our President, His Excellency, the President of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, in the city of peace and friendship, Tagbilaran, and in our beloved province of Bohol. Maraming salamat po, Mayor Yap. Ngayon, atin namang tawagin si Bohol Acting Governor Janicio Victor Balite para sa kanyang mensahe. Our beloved President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to his Special Secretary, andito po ngayon si Secretary Ernesto Lagdameo, the National Government Agency officials and all the secretaries of the Cabinet, the representatives of the 3 districts of the province of Bohol, and also to the Governor of the province of Cebu City, Governor Gwendolyn Garcia, the Acting Vice Governor Tita Baha, members of the Sangguniang Panlalawigan of Bohol, esteemed mayors of Bohol, Mayor Jane Cinsoria Yap of the host city of Tagbilaran, to our 10,000 PAF beneficiaries, guests, friends, partners, fellow Boholanos, mayong udto natong tanan. On behalf of the 1.3 million Boholanos, it is with great honor that we welcome His Excellency to the province of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark Island in the Philippines. We consider the timing of this visit as tremendously special given the celebration of the Sandugo sa Bohol, which focuses on friendship, solidarity, and the warmth of our hospitality. Today, we are set to mark another milestone in our province history as we Boholanos convey our deepest admiration to His Excellency as he personally leads the largest distribution of assistance to our farmers, fisher folks, and families in our beloved province. Mr. President, under your leadership, we have seen an unprecedented focus on food, sustainability, and security. Your administration's effort to support our farmers and fisher folks, the backbone of Bohol's agricultural sector, had been invaluable. Here in Bohol, we have remained steadfast in aligning our strategic roadmap with His Excellency's socio-economic agenda, particularly in the areas of tourism and agriculture, which are the main economic drivers of our province. As we continue to celebrate the Sandugo sa Bohol, His Excellency stands as a remembrance of the power of convergence in achieving collective impact. Let us be inspired of our shared aspirations and to work together under the leadership of His Excellency, guided by the great Bagong Pilipinas vision towards a brighter future where each and every Boholano can thrive and prosper. Mr. President, daghan kayong salamat ug sa kanunay, Abante Bohol, Abante Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po, Acting Governor Balite. Ngayon naman po, atin namang tawagin si Bohol 1st District Representative Edgar Chato para sa kanyang mensahe. Mga kaigsoonang Bolanon, mayong udto kanatong tanan. Atong tagaan sa masipang pakpak ang atong mahal nga presidente sa nasod nga Pilipinon, President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Hep hep! Hooray! Dagan kayong salamat. It is indeed a great honor and privilege, Mr. President,
to welcome you to the island province of Bohol. It is with great pride that we are again visited by Your Excellency, and we are also here to join you in the distribution of the presidential assistance for fisher folks, farmers, and families. Usa kini ka programa ubos sa bagong Pilipinas nga gipanguluhan usab sa atong mahal nga presidente. We are also honored, even in the absence of our idol Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. We are happy that we are also joined by the other congressmen, including from Cebu, Edsel, and of course, my colleagues in Bohol, Van and Alexi. And we are here also to speak on behalf of the Boholano people in thanking Speaker Martin Romualdez. So let's give a big hand both to the President and Speaker Martin Romualdez. And I am also grateful that good friends from the national government are here with us together with the President, the Secretary of the DSWD, our colleague in Congress then, Congressman, now Secretary Rex, and of course, another friend in Congress, Anton Lagdomeo, the SAP now, and we are also very happy that the DA Secretary is here, Secretary Kiko Laurel, and a good friend, Secretary of the DILG, classmate in Ateneo Law School, Benhur Abalos. Let's give a big hand to our Secretary. And we are pleased to have with us a partner governor in Bohol, even at the time when Edgar Chato was still governor. We will exchanging notes in the RDC and all. Governor Gwen Garcia of the province of Cebu. And our governor of the province, and our acting governor, our members of the provincial board, and led by the vice governor, our city mayor, Jane, and the rest of the officials of Bohol, mayors, pagpakan na to ang atong mga mayores, barangay captains, as well as our recipients in Bohol, atong tagaan sa masipang pakpak ang atong mga bisita, led by the President himself. A President who, and an administration which gives special attention to farmers, fisher folks, and their families. And that speaks volumes in terms of the priorities of this administration and on where the heart of this administration beats and where it lies. Today, we celebrate as we come here. The rain, ang ulan, ayaw mo kasuko o kaguol tungod kay mao na itong giampo after the El Nino. We prayed that rain will come so that our farms again will produce the food that we take. And today, we would say taking care of the farmers and fisher folks is likewise taking care of the most basic needs of our communities. Taking care of them is also taking care of the needs of our daily sustenance sa atong mga katawhan. Our farmer beneficiaries and those beneficiaries of the national agencies nga gipanghatagan sa atong Pangulo og mga kaayuhan kaganiha. It is also taking care of our environment, especially as of this point in time when we are facing the challenges of climate change. We are taking care of everyone, but it is also very important to stress nga ang atong mahal nga presidente maugyod ang nangunay pag-amping o pagpangga kanatong tanan. Let's give another round of applause to the President. Most importantly, the care of the President is taking care of the very hands that feed all of us. We will no longer, dili na ta magkinahanglan og pangutana, kinsay mo tabang nato, kinsay mo atima nato, kinsay mo tabang sa farmers and the fisher folks, because the President himself is here to help us, support us, and care for everyone. Without doubt, his visit will be both inspiring and challenging. As we continue to move on and recover our lives with the many calamities that came in, we are also here to listen to the President, be moved by his passionate speech, and share to him our commitment that we will be supporting his leadership along the way, as we know
thus his heart is also for the people of the province of Bohol. This time, let me say, another round of applause to thank the President for his visit. Mabuhay ang atong Presidente Ferdinand Marcos and ang bagong Pilipinas. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Dagang salamat, maing udto kanatong tanan. Maraming salamat po, Representative Chato. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangan. Hello. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, ating Secretary ng DA, Secretary Kiko Laurel, sa iyong pagpakilala. Magsiuputin po tayo. At tamang-tama, parang meron po kaming sinasabi noon, nung panahon ng father ko, ang tawag namin ay Marcos Weather. Ang Marcos Weather, uulan na malakas bago magsalita yung matanda, yung father ko. Pagtayo niya, mawawala na yung ulan. Pero huwag kayong mag-alala. Kung naantay natin yung ulan, pag alis ko, babalik yan. Kasama po natin ang mga iba't ibang miyembro ng kabinete, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento na siyang nagtutulungan para dito sa ating mga programa na ginagawa. At ito po ay bahagi ng aming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po, ay lahat, hindi lang po pagka meron tayong programang ginagawa, hindi lamang isang department ang inuutusan natin para gawin ang trabaho na yan. Ang ginagawa po natin ay tinitignan namin kung sino man ang kahit na anong department na makakatulong ay sinasama natin doon sa programa na yon para maging matagumpay ang programa natin. Kaya lahat ng kaya whole of government approach, ibig sabihin, hindi lamang isang department, kung hindi ang buong pamahalaan ay nagtatrabaho para sa mga iba't ibang programa na nais namin iparating sa taong bayan. Kaya nandito po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, na lagi niyo po siguro nakikita ay siyang umiikot at nag-inspeksyon at nagdadala ng tulong kapag tayo inabutan ng mga kalamidad. Ngunit in-expand po na, pinalawak po natin ang kanyang mga katungkulan upang hindi lamang pagbagyo, hindi lamang paglindol o pagputok ng bulkan, kaya saka papasok ang DSWD. Dahil para sa aking pananaw, itong dinaanan natin na El Nino, na tagtuyot na El Nino, ay krisis din yan. Kaya nandyan po ang DSWD para tumulong at magbigay ng tulong sa mga tinamaan at nahirapan dito sa pagdaan ng El Nino sa atin. Andito rin po, ay alam nyo po, napakahalaga na maganda ang ugnayan ng local government at saka ng national government para po mabuo ang aming mga programa. Kahit na po napakaganda ng aming naiisip, na pinaplano, napakahusay at magandang plano ang ginagawa natin, na programa na ginagawa natin, hindi po mararamdaman ng tao, hindi po nyo mararamdaman yan kung hindi maganda ang usapan sa gitna ng local government at saka sa national government. At kailangan tamang-tamang magandang pagtrabaho natin para naman ay masabi natin na lahat ng nais nating tulong na maibigay, lahat ng mga programa na ating naisip ay nadadala natin at bawat Pilipino ay nararamdaman nila. Ang namamahala po dyan sa ugnayan, sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating Department of Interior and Local Government, ang Secretary po ng DILG, Secretary Benher Abalon. Ito po ang isa pang matagal na natin kasama at dati po kasama pa sa Kabataang Barangay yung mga yung
mahirap ng pag-usapan dahil nakakalata yung mga edad natin pagka naalala yung kabataang barangay. Pero ang boss nila doon, si Senator Amy noon. I'm sorry, nagbago na yung definition ng KP. Hindi na kabataang barangay, katandaang barangay na daw, sabi ni Amy. Andiyan si ating putihing Congressman Ed Chato. And a second district representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Maria Vanessa Aumentado. And the third district na representative ng lalawigan ng Bohol, Congresswoman Christine Alexi Tuto. Andito rin ang dahil kasama po ang Cebu dito sa ating gagawin ngayong programa. Sa araw na ito, nandito rin po ang second district representative ng Cebu, si Congressman Edsel Galleos. At narinig po natin ang ating acting governor ng Bohol, Junicio Victor Balite. Sinama ko po at meron din kaming ginawang event sa Cebu City, sa Lapu-Lapu City na para sa tourism at ginawa namin sa Cebu. Kaya nung pagpunta ko rito, sabi ko sumama ng ating gobernador at Governor Gwen Garcia is here with us also. Ang ating host natin dito sa programa na ito at sinasabi ko nga dito sa Bohol, ito lang yata ang probinsya, lahat ng talumpati English eh. Kaya medyo mag-withdraw muna ako sa bangko ng English para makabuo ko baka makubusan. Kaya nung napapanood namin ang ating Mayor of Tagbilaran, Mayor Jane Sensoria Yap, at lahat ng ating mga mayor. Nandito lahat ng ating mga mayor ng probinsya ng Bohol. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang pinaka-mahalaga, pinaka-importante na mga bisita ngayon dito, ngayong umagang ito, ay kayo po, mga beneficiary, para dito sa assistance na aming ibinibigay. Sa lahat ng dating mga kaibigan, mga mahal kong kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Napakasaya ko na makasama kayo ngayon dahil matagal na po ako hindi masyadong nakabalik. At sa mga dahil naman may dala tama-tama at may dala naman kami ayuda at magagandang balita. Sana naman ay maramdaman ninyo na sulit naman ang pag-aantay ninyo sa aming pagbisita. Ang Bohol po, kagaya po ng Cebu, ay kilala na po na sikat dahil sa tourism industry. Mapalokal man o mga lokal man, mga Pilipino o yung mga dayuhan. Kilala ang inyong probinsya sa inyong white sand beaches, mga dive site, ang Chocolate Hills, ang mga tarsier, yung asin tibok na nakadilihensya pa ako ng asin na tibok doon sa gumagawa at mapapasarap ang kain namin mamayang lunch. Pati na sa Kalamay na talaga namang napakasarap. Kaya paborito itong gawing pasalubong ng lahat ng pumapasyal na pumapasyal sa inyo. Maliban sa turismo, ang pagsasaka at pangingisda ang ilang pa sa pangunahing industriya dito sa Bohol. At sa angking yaman ng inyong mga lupa at karagatan, isa sa mga hangarin ng administrasyon ko ay palaguin ang pagsasaka at pangingisda sa inyong lalawigan. Nang sa gayon, umunlad din ang ating ekonomiya. Dahil dyan, pamamahagi po natin ang tulong ngayong araw na ito ay nakatuon sa mga magsasaka at sa mga mangingisda at siyempre sa kanilang mga pamilya. Mga kababayan, dala po namin ang 100 milyong piso cash assistance para sa mga Boholano at Cebuano magsasaka at mangingisda at para sa kanilang pamilya. Tigli 50 milyong piso ang ilalaan po natin sa dalawang lalawigan at ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tigsa 10,000 piso.
Kasama din po natin ang ibang mga kabalikat mula sa gobyerno na may mga dagdag pang tulong para sa inyo. Una na riyan, kasama po ang ating mga congressman dito sa aming ginagawang programa at galing sa tanggapan ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez, may pinapaabot ang Speaker's Office at saka ang House of Representatives na tigli 5 kilong bigas para sa lahat sa inyo na nakadalo kayo ngayong araw dito sa atin. Mula naman sa iba't ibang sangay ng Department of Agriculture, meron tayong mga linalaan na loan program. Meron tayong 2 unit na 4-wheel drive na traktor, mga pataba, sako-sakong binhi ng bigas at mais, mga pudla ng nyug at marami pang ibang kagamitan. Mula naman sa Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginawa o PPG program, mayroon namang ibibigay na livelihood kits na nakakahalaga ng 8,000 piso para sa 9 na mga dating rebelde na nagbalik loob na sa panig ng bayan. Sa DOLE naman, manggagaling ang higit 2,300,000 piso para sa higit 100 benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. Mahigit 1,800,000 piso naman para sa halos 400 benepisyaryo ng Tupad Program ng DOLE. Meron pang 10,000 benepisyaryo na tigsa 10,000 piso ang ibibigay ng DSWD sa ilalim ng kanilang programa na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o yung AKAP. TESDA, kasama rin ang TESDA. Kaya po, ito yung pinatawag natin yung whole of government approach. Lahat po sila yung pinagsama-sama natin para buong lahat ng pangangailangan ay natutugunan natin. At kasama nga dyan ang TESDA, at TESDA naman nagbigay ng training support fund sa 20 benepisyaryo. Starter toolkit ng shielded metal arc welding para naman sa 20 benepisyaryo. Nandun po sila, naka-display yung kanilang tinanggap sa DTI. Alam kong higit 13,000 pamilya at higit 14,000 magsasaka at mangingisda sa Bohol ang lubos na naapektuhan ng El Nino noong mga nakaraang buwan. Kaya sana po ay makatulong ang mga programa ng gobyerno at ang dala naming ayuda upang tuluyan na kayong makapawing sa mga hamong na dinadaanan ninyo. Ngayong tagulan na, ay panalangin naman natin ay hindi na tayo makakaranas ng matinding kalamidad sa mga susunod na buwan. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil ang ating pamahalaan ay laging nakaantabay. Tayo ay naglaan ng pondo, mga food pack at iba pa, mga ayuda kung kinakailangan. Layunin natin na maging handa sa lahat ng pagkakataon upang hindi na tayo mahirapan sumagot sa tawag ng bawat sitwasyon. At gaya ng sinabi ko kanina, maliban sa mga ayuda ay may dala rin akong magagandang balita tungkol sa inyong probinsya. Ikinagagalak ko na ipabatid sa inyo na ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project ay malapit nang matapos. Nawa ay mapapakinabangan ng ang mga ito sa lalong madaling panahon nang mabigyan ng sapat na patubig ang lampas na 500 hektaryang sakahan sa bayan ng Mabini at ng Alicia. Hindi namin titigilan at hindi namin titigil ang pagsisikap upang maibigay ang inyong mga pangangailangan. Walang sawa kaming nagtutupad ng mga programang makakabuti po sa inyo. Magsasagawa ng mga ibang proyekto, makakapagbigay ng ginhawa sa inyong buhay. At mamumunuhan para sa inyong kapakanan at kasaganahan. Sa mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal, hinihiling ko ang inyong pakikiisa upang makamit natin ang hangarin natin na walang maiiwan sa paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas maunlad na bukas. Tiyakin po natin na makakarating sa lahat ng benepisyaryo ang tulong na inilalaan natin para sa kanila.
mga magigiting na mangingisda at magsasaka ng Bohol. Salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Kung tayo ay sama-sama at nagbabayanihan, walang pagsubok na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin matatagumpayan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang probinsya ng Bohol. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folk na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk sa probinsya ng Bohol. Na sina Edgar Legaspi mula sa Municipality of Alburquerque, Esmeraldo Maligsa Sr. mula sa Municipality of Corelia, Jaime Aranay mula sa Municipality of Gindulman, Lemuel Palban mula sa Municipality of Loon, Paul Akain mula sa Municipality of Loon, Carlos Bucag mula sa Municipality of Sevilla, Vilma Centorias mula sa Municipality of Sikatuna, Zosimo Palatan mula sa Municipality of Ubay. Ngayon naman po, ating tawagin si ating Governor Janicia Victor Balite upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkahalagang 50 million pesos para sa probinsya sa Bohol. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa provincial government ng Bohol. Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisher folk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Cebu. Na sina Brian Amancio from Juan Camotes Island mula sa Municipality of San Francisco, Isidro Lo Chavez, San Francisco, Rinan Otida, San Francisco, Estenelli Gallo, Toro, Venus Granada, Poro, Rita Sixto, Puro, Joselito Wete, Tudela, Francito Garciano, Tudela, Dominador Montes, Pilar, at Raul Coraza, Pilar. Ngayon naman po, ating tawagin si Governor Gwendolyn Garcia upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 50 million pesos para sa probinsya ng Cebu. Congratulations po sa Provincial Government of Cebu
At muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisherfolk at kanilang mga pamilya. Ngayon naman po ay nais magbigay ng Manifesto of Support ang Provincial Government of Bohol na nire-representa ni Acting Governor Balite sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries. Hinihiling po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo.